Ang simbahan ng Miag-ao sa Iloilo ay isang UNESCO World Heritage Site na kilala sa makasaysayang halaga nito. Ngunit bukod sa taglay na kagandahan ng arkitektura, maraming naniniwala na may mga kaluluwang hindi matahimik sa loob ng simbahan. Mga kaluluwang naiwang nakakabit sa mga batong ginamit sa pagtatayo nito. Si Ella, isang arkitekto, ay nagpunta sa Miag-ao upang pag-aralan ang istruktura para sa kanyang thesis. Mahilig siya sa mga lumang simbahan, ngunit ito ang una niyang pagkakataon na makapunta sa Miag-ao. Kasama niya ang kaibigan niyang si Carlo, na mahilig kumuha ng litrato sa mga sinaunang lugar. Ang ganda ng detalye ng simbahan, parang bawat bato may kwento, sabi ni Carlo habang iniikot ang kamera. Balita ko, maraming kababalaghan dito. Yung mga bato daw galing sa ibang lugar at maraming buhay ang nawala sa paggawa nito. Sagot ni Ella habang tinitingnan ang intricate carvings ng harapan. Habang iniikot nila ang loob ng simbahan, napansin ni Ella ang isang pader na tila may bakas ng mukha. Nilapitan niya ito at tila naramdaman niya ang malamig na dampi ng hangin kahit napakainit sa loob. Biglang may narinig siyang mahihinang boses na nagmumula sa dingding. "May naririnig ka ba?" tanong ni Ella kay Carlo. "Wala naman. Siguro echo lang yan," sagot nito. Ngunit nang hawakan niya ang pader, tila biglang nagbago ang paligid. Ang tahimik na simbahan ay napuno ng tunog ng mga martilyo, sigaw at iyak. Parang bumalik ang lugar sa panahon ng pagtatayo nito. Nakita niya ang mga anyo ng mga trabahador. May mga sugatan, pagod, at umiiyak sa hirap ng trabaho. "Ella, okay ka lang?" tanong ni Carlo, ngunit hindi sumagot si Ella. Sa halip, nakatayo lamang siya, tila wala sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pader. Maya-maya, naramdaman ni Carlo ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala namang tao sa paligid. Sinubukan niyang kaladkarin si Ella palabas, ngunit ang kanyang kaibigan ay nanatiling nakatulala. Sa wakas, nang mabitawan niya ito, narinig nilang pareho ang malinaw na boses mula sa pader. "Palayain niyo kami." Nang makabalik sa kanilang tinutuluyan, tahimik si Ella. Kinabukasan, napansin ni Carlo na may marka sa braso ni Ella, parang bakas ng kamay na nakaukit sa kanyang balat. Simula noon, hindi na bumalik si Ella sa simbahan, ngunit naririnig niya gabi-gabi ang mga martilyo at iyak sa kanyang panaginip.